Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin na reaction, opinion ngayon itong post ni Kitty Chu 39 minutes ago. Maganda itong kanyang analysis. Ito yung labanan ng mga dilawan, kakamping, kung sino ang standard bearer nila sa 2028. Ito, when kakampings post photos of Mama Leni cleaning in Naga post typhoon as a way to tell the world what a good leader she is, it's not Sara Duterte who's threatened, it's Risa. Ay, pakita ko muna yung picture, ha? Yan po si Madam Leni. Nagwawalis siya kasi nadaanan sila ng bagyo, Pinos ng mga kakampings. May ibig sabihin yan. To me, this is a wise move. Yeah. Pakita yung leadership ni Leni. Very humble siya. Sabi ko nga, nasa huli ang pagsisisi. Mas mabuti pa, presidente natin ngayon si Madam Leni kaysa itong presidente natin ngayon. But, wala na tayong magagawa. Okay. So, threatened si Risa. Yung presidential ambition ni Risa by 2028, baka mauwi sa wala. Kasi baka mamaya ang endorse ng mga dilawan, kakamping, ay itong si Madam Leni. Okay, so ito. Bakit? Ganito kasi yon. Sara represents us, the Duterte supporters. The Duterte camp, the opposition to the admin, all know she's the main character, no question. Sa pro-Duterte side, we're all set for Sara. Her supporters know it's Sara. The politicians going against Marcos, we're all pinning our hopes on Sara. There is no one in the fringes from our camp waiting to topple her so they can take over. Not Bongo, not Robin, not Marcoleta. Okay. All the others, however, are competing among themselves to be her rival. 2 years before the 2028 presidential election, and the admin already failing to spectacularly doesn't know who they're fielding. Wala silang malakas na kandidato itong PBBM admin. BBM's endorsement is for sure going to be a kiss of death. Whoever BBM endorses will carry his failure and his branding on their backs. His endorsement is a scarlet letter. Martin Romualdez, who wanted to be heir o tagasunod ni BBM, has seen himself out so early in the game due to a series of scandals. So now the field is wide open for anyone who wants to run for the presidency, especially who wants to run against Sara. Agree ako nito. Kandidato ng DDS, nag-iisa lang, si Sara lang. United tayo dyan. So, sino ang ilalaban nila? Marcos camp man yan, kakamping man yan, makakaliwa man yan. Sino ngayon? Nangangapa silang lahat. May isang araw si Tulfo. May isang araw naman si John Vic. Minsan naman si Torre. Tapos nandyan yung ever-present volunteer to be president na si Risa. Yan. So, 4 ngayon. Ang pinagpipilian nila. Romualdez, Tulfo, Torre, Risa. Yan si Sub-Saharan Desert journalist. Si, ano ito pangalan to? Richard Hidarian. Sabi niya, ito. Pwede ito, si Torre, presidential ito. Makakatulong kay PBBM beyond 2028. You know, they are running around like headless chickens, trying to come up with the most credible candidate. The problem is, so far there's none. Leni
The most palatable option for real kakampings doesn't seem interested in another national position. But what if surveys among kakampings will show that she is the only one with a fighting chance? Ako, ang may chance talagang lalaban kay VP Sara, wala nang iba kundi si Madam Leni. Sa survey nga ng survey ng WR numero, yung pinaka-latest, 19% ang nakuha ni Madam Leni, si VP Sara is 31%. Sina Tulfo, sina 7% lang ata si Tulfo, 1.7% si Risa, 0.7% si Romualdez. Malayo sila. Itong si Madam Leni ang pinakamalakas. If I were a kakamping, I would choose Leni over every else for this reason. So wag ko na lang banggitin yung mga reasons niya, marami. So yes, if there is someone who should be the most threatened by this picture, it should be Risa. Oh, pakita ko ulit ang picture niya. You know? Wawalis. Very simple. Noong last year na bagyo sa Bicol, nakita ko yung mga videos o picture. Lumusong sa baha si Madam Leni hanggang dibdib. May lifeboat sila, nagdadala ng pagkain ba o nagre-rescue. Sabi ko, wow! Ito ang leader. Walang keme-keme. Simple lang. Hindi siya ang nag-post noon. Mga supporters niya ang nag-post. Kaya ko gusto ko sana ang presidente natin ngayon si Madam Leni. Kaya lang, wala nating magagawa eh. So, to me kung gustuhin ni Madam Leni na tatakbong magpresidente, siya ang i-endorse ng mga kakamping. Kaya, goodbye, Senator Risa. Mas malaki ang chances na manalo si Madam Leni. Kaya, yung ambisyon ni Senator Risa magpresidente, wala. Not unless na si Madam Leni magdesisyon na ayaw ko na. O, pag nagsabi siyang ayaw ko na, ayun. Si Risa ang posibleng kandidato nila. But, Risa man yan, Leni man yan, Torre man yan, Romualdez man yan, Tulfo man yan, in my own opinion, ilalampaso silang lahat ni VP Sara. By God's grace, VP Sara will become the President of the Philippines sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Silang ante ang tagaan o yero, silang nanay. O muna ni ang erong ipanghatag sa ilaha. Oo, si nanay nga balo na tigulang nagyod. So sayo pa gani ga ulan-ulan pero excited na silang nanay sa pagkuha og yero. Sumawag ka. Ha? Ug karon abot na gyud ang ero nga gihatag ni nanay nga tigulang nga balo. Ug muna ni si nanay ang tigulang gitabangan lang gani ni kuya. Muna ni ang gipatindog ni nanay nga iyang atupan karon. Sa Ginoo kay gitagaan ko sin kay katigulang naman ko. Lagi. Pila na day na imong edad? 34 na. Si 34.
Oo, sa tigulang na gid ka. Ang mag-ato pa ni nanay. Akong awas. Ay mong awas ang magtabang sa imo ha. Oo. Oo. Lagi. Pila na din nanay ka tuig nga sa imong pagkabalo na? Kapi na 20. Kapi na 20 ka tuig. Oo. So asa so karon imo gining balay ang imong gipuy-an. Oo, so gitabangan lang ka. Tabangan ko sa Nagpasalamat si nanay sa Ginoo ug sinagatan sa video nga natagaan siya gero. Salamat nanay.